Yan guys. Hello guys. Here we go again. Nandito na naman tayo sa ating planeta guys, no? Good afternoon to all of you, no? Ito, naglinis-linis tayo guys. Nagsiga. Naglinis. Kasi nga, medyo napabayaan natin for a matter of 4 months na wala ako dito. Yung patumpik-tumpik lang. Okay, yun, no? So, dami nating mga dininis, guys. Okay, tingnan nyo. Oh. Yan, ano tayo. Diyan. Laki na yung nyug natin, guys. Oh. Yan, tapos mga sili, dami. Mangga natin, oh. Okay, ayan yung rambutan, langka. Okay. Tapos nandun yung avocado na namumulaklak na yun. Doon. Medyo mga 60% pa yung lilinisin, no? Hindi kaya. One man army na naman si bossing mo, nyo rito. Si Kawanderers, talagang ano tawag nito. Mortal talaga, immortal. So, ang daming sili, oh. Habang hingi kayo ng sili, oh. So, yung guys, no? Ito yung tao ng atong payag na medyo nagpaypay na. Nagretiro. Pero okay lang. Hindi pa naman tayo namonetize. Pag namonetize na tayo, sumisweldo na tayo. Paggawa ko to. Guys, shout out sa inyong lahat, lalo na ang ating mga Kawanderers, ang ating mga solid na mga Kawanderers. So magandang hapon dito ngayon sa Pilipinas, no? So alam ko ang ating mga Kawanderers ay nag-scattered around the world. Ating mga OFWs, sila mga bida-bida dito, no? Mga OFWs natin, mga real heroes, okay? So mga bayani yan na dapat nating bigyan sila ng pugay, ika nga. Okay? So shout out sa inyo mga OFWs. Ingat kayo palagi. Okay? Dalangin ni Kawanderers na kayo ay patuloy na pangalagaan ng Diyos. Saka iiwas sa mga sakuna, mga disgrasya. So palain kayo palagi ng ating Panginoon. So guys, maging sa ating mga kaibigan din, no, na nandito lang sa Pilipinas, Samar mo pa yung kulop pa yung tanan, Tacloban, sa Cebu, sa Southern Leyte, Mindanao, maayong udto o hapon kaninyong tanan o udto. Okay? So, alam ko na tapos na mo mga udto, no? Alam kong tapos na kayong maghapon, magtanghalian. Okay? So guys, ano ang ating anuhan ngayon, no? Ito guys, yung ating mga kalamansi. For mga 3 years ago na ito. So, 2 years. Ito, avocado pa. Hindi pa namumulaklak. Okay. And then, yun. Sana kung mayroong hihipuin sa inyo. Hinihipo ang mga kaibigan nating medyo mga maluluwag ang financial aspeto. Lulunukin natin, tatanggapin natin ang inyong mga tulong. Okay? I-message lang niyo ako, pwede naman sa Messenger, Vicente Bilardi, or pwede kayong mag-comment dito para at least na ano natin, at siyempre pasasalamatan ko din kayo. Yun. So, shout out sa inyong lahat, no? Yung guys, dito ulit tayo sa ating sirasirang kubo.
Okay lang dahil ito ang pinagmulan ng Ka-Wanderers. Okay? Ng Wanderers Motovlog. Kapi-kapi lang mo sa ta guys. Kaya mga namahinga aking mga aso. Ito si Sterhop. Si Putulop. Ito si Sterhop. Ayun si Putulop. Si Sterhop. Si Putulop. So, patawa-tawa lang tayo, no? Pero, deep inside, talagang piktado tayo nung ginawa ng gobyerno kay ex-president natin, no? Digong. Pero alam ko kaya ni ex-president yun, no? Kaya ni Mayor yun. Ang hindi natin kaya ni Mayor yun. So, ganun. What we need to do is, we need to pray for him. Yun lang. Pero, in terms of, kayang-kaya ni ex-president yun. So, ano pa ang ating mga ngayon, no? Panay ang pintura natin dahil napakadumi ng gobyernong ito. Okay? Totoo lang. Mayroon silang bagong hinire na spokesman ng PCC. Ano ba yun? Sa Channel 4 at yung tagapagsalita ng Pangulo. Bangag din ang putang niya. Kasi maano ka, yung halata yung pagka-traidorin din. Kasi yan, vlogger yan na abogada daw yan. Na vlogger, panay ang mga panini. Parang si Pacquiao yan. Pero si Pacquiao hindi naman nagbugisiya. Itong animal na ito ay may aral ito. Pero makita mo yung kanyang estilo ng walang aral, no? Bakit? Bukod sa alam niyang taluwas sa kanyang pinaniniwalaan, kumbaga, kumakain siya, pati siguro ang pamilya niyan, dahil sa sildo ng gobyerno na dati, gobyerno ni Marcos na dati, ay sinusuka niya. Parang aso din, no? Sinusuka niya. Talagang, yan, sinusuplak palagi ang mga si Marcos, no? Pati si Duterte, sinusuplak din yan. Okay? So, she's talking. Saba na lang ang kulang yan, parang diliman na yan. Kasi mayroong NPA diyan, no? Yung kamatayang black. Yun. Andyan yun, tsahin, kamag-anak mga yung tiyak yun. Okay? So, mga guys, ganun karumi ang dito sa Pilipinas. Okay? Ayun mo si Pacquiao. Sinuka niya si Marcos, talagang binanatan niya ng gusto. After 3 years, kinain din yung kanyang sinuka. Anak ka ng hudas, Pacquiao. Talagang, tapos, ibubuto ninyo yan. Geek! Yan mahirap. Wala nang grado, wala pang paninindigan. Sana bumawi ka man lang. Nag-Christian ka pa, pero ang utak mo puso mo pala ay tubog lamang sa ginto, hindi pure gold, no? Kasi imagine mo, yung isuka mong yung
bagay, tapos pagdating ng 3 taon, kakainin mo rin. Anong tawag sa'yo nun? Aso, aw, aw, aw. Pinanindigan mo lang sana, boy, na maalaala pa ng mga tao ang mga pinaggagawa ko dito sa taong ito. Ako'y kalaban nito hanggang sa kami ay magkautas ang mga hininga. Kalaban ko ito. Okay? Anong sa akin? Hindi ako mananalo dahil hindi ako kakampi sa kabubuhan yung boy. Kabubuhan. Okay? So, kakaunti lang talaga ang mga taong pinagpala. Tulad sa amin, pinagpala ang aming mga utak. Okay? Hindi man kami yumaman na katulad ninyo dahil hindi kami binigyan ng pero yung kami ay meron healthy life o living ay malaking biyaya na yung para sa amin. Okay? Kaya yun. Kaya guys, mamimili rin lang kayo, bubuto na kayo. Ako maano na kayo, no? Magsawa na kayo. Pumili kayo ng mga tao mayroong mga paninindigan, mayroong may marangal na puso, ika nga, no? Hindi yung kaplastikan lang. After a year, magbabago na. Kumahol, sumuka. Tapos after a year, kain din si suka. Ay, naku, paksiw. Nagpapanghalata tayo Okay? So, ang biyaya sa'yo yung ikaw ay naging magaling na boxer lang talaga. Pero the rest, wala na. Wala ka ng ibang wala ka ng ibang gift. Hindi, yun lang. Kasi, hindi mo nakikita, hindi mo rin nababasa, hindi mo rin naunawaan na yung mga ginagawa mo ay paninira din yun sa sarili mo. Huwag mo kaming tingnan na kami na paninira ang aming ginagawa sa iyo. Ikaw ang may kagagawan kung bakit ka rin dinadjabog. Okay? Dahil hindi po tama mga inaano mo. Aspire ka maging presidente. Nako ewan. Good luck na lang. Sana natatawa-tawahan ka na. Hindi po basta-basta ang maging presidente. Pacquiao. No, Paksiw. Ano po yun? Gift din yun. Tingnan mo yun namumuno ngayon. Okay, wala namang gift. Wala ring aral. No, hindi naman nagtapos yan. Jadi, itsura ng pamunuan. Pinagkanuno ang kapwa Pilipino. Ex-president pa. Tapos hindi niya nakita. Teka muna, I don't want this thing happen because this is the first time in the history and that Asian man, no, ex-president from the Philippines pa, magkakaroon ng una-unang, di ba nakakahiya? So, I protect my, my countrymen. I protect the Philippines because that's the reason why they binuto nila ako para pagkatiwalaan nila bilang a leader. Ngayon, paano ako magiging leader kung kakanuno ko yung aking mga paano ko i-explain yun? Mag-i-explain ka puro mga palpak, mga explain mo, Tinder. Okay? Hindi kami tumulong. Gago. Tumulong. Halatang halata na mag-deny ka pa. Kasi pinangatawan mo na, yes, I'm the one who report and give the supporting document in order this man,
managot sa mga ano niya, okay lang yun. Because pag alis mo rin, kasuhan ka rin namin. Droga. What you saw, you reap, boy. Yun ang pakatandaan mo. Mahirap sa mga taong walang mga walang mga aral, sabog ang pamamalakad. Okay? Kari namang may mga aral, payag naman silang pasabog-sabog yung kanilang amo. Dapat hindi. Magsipag-resign kayo. Boss, Mr. I'm sorry. Effective today, I want to resign being cabinet member of your government. Thank you so much for trusting me. Bye-bye. Ganon. Kanya-kanya na kayong gawang resignation para mapalitan natin ng maaga-aga yung inyong presidente. Ari naman yun eh. After that, wala na. Tinapos na niya apelyidong Marcos. Talagang ipinakon niya doon sa may RIP na. Siya ang nagsira, no? Siya ang sumira. Kasi kung ang kinuha niyang mga advisor, katulad kinuha niya si Pangulong Duterte as advisor, so maganda ang takbo ng Pilipinas because kahit siyang presidente, advisor naman na nag-a-advise, so magandang takbo ng Pilipinas. Hindi sabog-sabog, no? Hindi nakakahiya. Kasi nasa ano ka, Munibila, no? Paakyat ka. Imagine, nakakyat ka, nakatinta ka. Hindi mamamatay makina noon. Kung mga 45 degrees, no? Kailangan, sure bull mo na. It means, pinag-aralan mo muna bilang isa kang Pilipino, tika muna. If I surrender Duterte to ICC, malaking dagok. Hindi lang sa mga tao, kundi sa akin bilang Pangulo. Inisip mo dapat yun, Marcos. Diyos ko ka. Can afford na nakakahiya. No? So, I would, tulad yan nung sinong pumatay kay Ninoy Aquino. Todo tanggi ang mga Marcoses. Ay, why I kill him? Ikaw, Imelda. Ay, hindi, kumpare natin yun sila. Mga patay. Ganon ang siya, tutanggi, pero halatang sinungaling siya. Nagsisinungaling. Nung kina Marcos Sr., talagang wala siyang alam-alam. Okay? Who killed Magellan? Sabi na nila, Lapu-Lapu. Yung pala, nadali pala si Magellan na tulo siya sa Mactan. Ang dami mga taga-Quiapong mga prostitute na nagpuntahan pala ng Dumunggo ito sila. Di ba may panibagong history ang Pilipinas? Ganun lang katindi ang utak, no? Kasi nga, if you are lack of knowledge, don't try to
Huwag kang kumandidato as a president. Dahil time goes on, nagmumove yung panahon, unti-unti kang makikilala kung ano kang klaseng tao. Ito pala, nasa kalagitnaan ka pa lang. Ano ka na 55 no, to 40 ang grado mo. Diyos ko. Bagsak na bagsak. Makoy. Wala talagang no, hindi magraduhan ng maganda. Sa lahat ng portion mo tingnan, mapang-opisina, mapa-field, okay, mapapangkabuhayan, bagsak. Peace and order, lalo na, bagsak. Okay? So, yun doon, guys, makikita mo na next time, yung mga hindi nag-aral, wag na po kayong mangahas tumakbo bilang presidente. Dahil lulutang sa panahon pa ngayon computerized na tayo, lulutang ang katotohanan. Okay? Tsaka lalabas yun sa inyong mga ugali once na kayo ay hindi mga nag-aral. So, ganun. So, ano pa? Ngayon, nagkakaroon ng litis. Pero alam niyo kung bakit, dapat hindi na yun naglilitisan. Kumbaga, can I go home? Ganun lang. If you don't want me to go home, magkakaproblema tayo. Okay? Kayo ba ay may mga armas, armado? Okay? Dahil magpapakuha ako sa Japan or China or USA. Mayroon ba kayong mga sandata to protect your ICC? Di ba wala? Ganon lang kasimple. Papakahirap-hirap pa tayo. Because malinaw na there is wala silang jurisdiction sa Pilipinas. At the same time, parang pinahiya na ninyo din itong mga hukom natin dito dahil nagpapangsyon sila. Dahil kung mga inutil itong natin, pagtatanggalin natin, ipagkukulong natin itong mga hawak ng husgado natin. Wala naman palang saysay. Pero kung kayo may saysay, i-demanda ninyong gobyerno. Hindi po ito basta-basta ordinaryong kaso. No? Dahil ang may nagsimula nito, ito sila Trilling, no? Sila Asong Ulol, na puro lang, hindi naman talaga for the sake of kaso, no? For the sake of humanity. Ginagawa nila to destroy Duterte. Okay? Yun ang So, that's why yung si Atty. Sabio, sinabi niya yun, na kaya ako nagbitaw dahil nga hindi naman para sa bayan o ito ay dahil sa pagiging sa politics, no? Kaya ito, they wanted to destroy Duterte and family. So, malinaw yun. Yun, pa-imbestiga pa. So, tinatanggap ninyong they have jurisdiction. Kinuha yung tao sa Pilipinas, dinala doon sa kanila. Para ang naghatid pa, hindi naman kanila chartered na sasakyan o chartered ng Pilipinas. Pilipinas ang may gastos. Okay?
That's bullshit, no? So, di ko alam tong mga abogado natin o mga hukom natin dito sa ating bayan kung natutulog din ata sa pansitan itong mga ito. Okay? Sila na nga ang ininsulto. It is a big insult sa inyo, mga dihikatura. Okay? Dahil para kayong inagawan ng laruan, amin to. Pero kayo may-ari. Kayo lang ang mayroong authority na humusga o umano dahil yan ay Pilipino. Born as a Filipino. So, kita din ninyo mga kahuyag-huyagan din ninyo, wala rin pala kayong saysay. Sa totoo lang, no? Wala kayong mga saysay. Bakit? Anong ginawa niyo? May nagawa ba kayo? Para, tika. Our system, our law is functioning in this channel. No matter what, we don't want na dadalhin niyo yung tao. We, litisin natin dito sa amin. Di ba? Ganon, kung ako naging katulad sa inyo. O kung mali ako, ano pa kaya ang itatama ninyo? Hindi lang niyo siguro makuha yung aking logic, no? Kasi Pilipino kayo, ginago kayo ng gobyerno, sabi ng gobyerno, ito may Interpol, nag-ano-ano. Ang pagkakaintindi ko, magpapunction yung mga Interpol na yun kung wanted yung tao. Wanted ba si Duterte? Hindi ah. Nag-process na ba yung kaso niya sa Netherlands? Netherlands nga, yun ang takbuhan ng mga kriminal eh. No? Bakit? Doon nagtakbo si, yung leader ng mga NPA. Pag sarap-sarap lang ang buhay doon. Yun. Makasalanan yun. Daming krimen ng ginawa. Si Duterte, during his term, lahat na nalagutan ng hininga, puro mga adik at saka pusher. Palakpak ang mga Pilipino. Tapos, lilitisin ninyo, bullshit kayo. Kakasuhan ninyo, bullshit kayo. Ang ganda ng peace and order for a matter of 6 years. Win Duterte as a president in this country. Kita ko yung katahimikan. Wala ka makita mga naglasing-lasing dyan sa kalsadahan. Kasi kami din mismo nung araw, sinasampiga namin yun. Mga guardians kami. Nagrunda-runda, sumusulong kami sa mga pulis. Pag hindi kaya, siyempre, takot ang pulis, baka sila matanggal. Kami, sampiga namin yung sa may dito. Uwi. Kami, wala naman kami sweldo eh. Wala matatanggal sa amin. Ang mga pulis, kawawa naman sila. Kaya, Counter, kanong bahala dyan. O, sige. Dahil kami ay mga nila, katunggali or kasapi. Kakaiba lang. Kami? Brotherhood guardians. And then, itong mga general naman ngayon, no? Sila, minsan hindi ko rin sila masisi dahil nga, malalaki na mga sweldo niyan. Natural na
susunod yun sa kanilang busing. Sinong busing nila? Ay, busing nila walang aral. Edi na kumbaga na ano sila ngayon doon sa hindi tamang action ng presidente. So, hindi rin natin masisisi yung mga tao yan. Tao rin lang ang mga yan. Pero sana, isipin nyo mga sir, no? Nagdoble ng inyong mga sweldo yung taong pinipersecute nyo ngayon. Okay? At noong kapanahonan din ni Pastor Kibuloy, hindi talaga kayo rin nadala na si Pastor Kibuloy ay close friend ni Pangulong Duterte. Hindi nyo irespeto, hindi nyo ginalang. Punyita talaga kayo. So guys, nangangatin na naman yung ulo ko. Parang gusto manampigan na naman. Hanggang dito na lang guys. Pasensya na sa mga bad words na naririnig ninyo. Sino ba naman ang hindi makakapagsalita? Pero tingnan nyo ang aming mga puso. Ginintuan ang aming mga puso. Marunong kaming kumontrol, marunong kaming maawa. At hindi kami mga lumalabag sa batas ng Pilipinas. Tandaan ninyo, anong itanim ninyo, aanihin din ninyo. So guys, maraming salamat sa suporta, maraming salamat sa ating mga ka-wonders, solidong ka-wonders. Salamat sa mga nag-like, salamat din sa mga nag-subscribe. Sana maka-ahon-ahon tayo para at least unang-una ma-repair natin itong ating ano. Actually, for sale na itong aming lupa pero parang ayaw ko dahil siyempre marami na rin akong tanim dito guys. Okay? Sa 850,000 nga may enjoy ko ano pero yun ko lalo nakita ko na mga tanim ko ay namumunga na. Aking may mga nyug ako, malapit na mamulaklak. Pero, talaga sigurong kapalaran na ito yung mabibinta. So, why not? No? Kaya guys, tulungan muna ninyo ako na ma-monetize. For a matter of 88 na lang. Monetize na tayo. Tsagain na natin guys, mga kaibigan natin, mga kasangkayan, mga anak, kamag-anak, mga magulang na may cellphone, pakikuha lang muna mga cellphone nila, subscribe muna sa Wanderers Motovlog TV. Maraming salamat po talaga guys. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at kayo pakaingatan. Panalangin natin ang ating bansa, ang ating mga ang ating Vice President, ang ating ex-president. Ipanalangin din natin itong ating presidente, no? Na sana ay luminaw at lumiwanag ang kanyang mga paningin at pananaw, pandinig sa mga nangyayari sa ating bansa. So, hasta la vista, mga minamahal ko. Bye-bye.